Magdamag na walang patid ang buhos ng ulan sa Ilocos Sur kung saan napuruhan na ang mga pananim na kabuhayan ng maraming residente. At mula po sa Vigan, Ilocos Sur, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, hindi man ganun kalakas pero wala pa rin tigil yung pag-ambon, pag-ulan dito sa Ilocos Sur kahit yan ay wala na nakataas na public storm warning dito sa buong probinsya dahil sa bagyong Lando. Sa bayan ng San Vicente, may mga nagtumbahang puno ng saging dahil sa lakas ng hangin nang dumaan ang bagyong Lando. Pero ang napuruhan talaga sa bayan ang mga palayan at taniman ng gulay. Lubog sa tubig at hindi na mapapakinabangan ang palay na 4 na buwan ding hinintay ni Agustin Reveves para gapasin o anihin. Sa susunod na linggo ay pwede na sanang anihin ang palay pero dahil sa bagyo, ni isang butil ay hindi na raw pwedeng mapakinabangan. 7,000 pisong kita raw sana ang inaasahan niya sa maliit niyang palayan. Kaya sa susunod na buwan ay mangungutang na lang daw siya ng puhunan. Ganyan daw kahirap ang buhay ng isang magsasaka, sabi ni Mang Agustin. May mga taniman din ng cauliflower ang apektado ng pag-ulan. Kapag umaraw, doon daw malalaman kung gaano kalaki ang pinsala. Nasa 400 pamilya pa rin ang inilikas dahil sa bagyong Lando. May mga nagsipag-uwian na raw ng mga evacuees. Pero ang hindi mo napapayagang umuwi ay yung mga nasa landslide-prone areas gaya ng mga nasa paanan ng bundok sa bayan ng Burgos. Baka raw may mangyaring sakuna lalo pat malambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Pero sa pangkahalatan, sabi ng PDRRMC, hindi naman daw naging malaki ang epekto sa Ilocos Sur ng bagyong Lando. At yan ang latest mula rito sa Vigan City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion.